Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez, yung batch 3. Ang topic para sa kapay natin ngayon, ano ang exegesis? Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa 2 Timothy chapter 10 verse 2 verse 2 chapter 2 verse 15. At buksan po natin ang ating puso at isip sa malalang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of God. Or sa Tagalog, sikapin mong maging kalugod-lugod sa kanila Diyos. Isang mga gawang walang dapat isahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Teaching number 1. Exegesis guards us against eisegesis. Ang exegesis ay ang kabaliktaran ng exegesis. Sa halip na hayaan ng Biblia na magsalita para sa sarili nito, pinipilit ng isang tao ang kanyang sarili kaisipan, damdamin o karanasan sa teksto. Ito ay maaaring mapanganib dahil maaaring mauwi sa maling pag-unawa at maling pagtuturo. Sa pamamagitan ng tamang exegesis, tayo ay napapanatiling tapat sa original na layunin ng kasulatan. Teaching number 2. Exegesis guides us to what the Bible teaches. Ang Biblia ay matiyak at malinaw na mensahe. Ngunit upang maunawaan ito ng tama, kailangan itong pag-aralan na may kapabahang loob, pagsusunikap at paglalang sa teksto. Sa pamamagitan ng exegesis, nailalantad natin ang katotohanan ng Diyos at hindi lamang ang ating pansariling interpretation. Teaching number 3. Exegesis leads us to right teaching and right application. Kapag tama ang pagkakaunawa natin sa sulat, ang ating turo ay nagiging totoo at makapangyarihan. Hindi lamang ito tumutulong sa ibang tao na maunawaan ng Biblia, kundi tinuturuan din tayo kung paano ito may sa buhay. Ang tamang exegesis ay tumahantong sa wastong doktrina at tamang pamumuhay. Application number 1. Study the word prayerfully. Ang Biblia ay hindi simpleng aklat ng informasyon. Ito ay buhay na salita ng Diyos. At sa tuwing nabasahin natin ito, dapat tayo manalangin at humingi ng karunungan mula sa mga Espiritu. Ang panalangin ay magpapalambot sa ating puso upang tawagin ang katotohanan. Application number 2. Seek to understand Scripture exegetically. Hindi natin dapat magbasihan ng ating sariling interpretasyon, kundi ang tunay na layunin ng mananalat o ang Biblia. Ang pag-aaral ng Biblia gamit ang tamang exegesis sa pamahan ito sa mas malalim na pag-unawa at mas epektibong aplikasyon. Application number 3. Submit your opinion to God's truth. Sa mundong ngayon na binibigyang halaga ang sariling pananaw, tinatawag tayo ng Biblia na magsasakop sa katotohanan ng Diyos. Kahit ang talibag ito sa ating damdamin o opinion, ang katotohanan ng Diyos ay dapat manain. Ang pagpasakop natin ay nagpapakita ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Yun lamang pong aking devotions. Maraming salamat.